Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipinagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinagwalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanay nilimot ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang antipong itutugon? Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ulitin po natin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod.
tugon. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna sa Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ano ba yung libadura ng Pariseyo? Yung, di ba, pag sinabing libadura, yung pampaalsa. No? Yung mga Pariseyo, ito yung mga, kasi ang sabi po sa pahayag sa Ebanghelyo, dumaragsa ang mga tao at nagkakatapakan pa sila. Sabihin natin, nagkakasakitan na. At nakita ito ni Jesus. O pwedeng maganda sana pakinggan, no? Magandang panoorin, wow, nagkakagulo sila sa akin. No? Kasi marami na siya talagang tagahanga, marami nang sumusunod sa kanya. Pero hindi yun ikinatuwa rin naman ni Jesus. Kaya ang paalala, kasi lagi yun yung gusto ng mga Pariseyo, yung pinagkakaguluhan, yung dinudumog, tapos wala naman. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat sa libadura ng mga Pariseyo. Yan ay ang pagpapaimbabaw. Sabihin niyo nga po, paimbabaw. Pagpaimbabaw, panlabas lang. Laging panlabas. Yun yung importante sa kanila, panlabas.
Ulitin ko po ulit, no? Ang mga Pariseo ay mga tinaguriang bahagi ng templo, tagapagturo ng batas ng kautusan. Pag sinabi natin sa lingwahe natin, mga taga-simbahan din itong mga Pariseyong ito. Yun nga lang, naiiwan na sa paimbabaw, pakitang tao lang, na lahat ng ginagawa nila, kailangan na-appreciate. Lahat ng ginagawa nila, ginagawa yon para ma-appreciate lang, masabi, uy, ang galing mo naman, ang active-active mo naman, ang husay-husay mo naman. Pero ginagawa lang yon para magpakitang tao, hindi talaga gawain. Na marami sa atin nahuhulog sa ganyan. No? Mismong taong simbahan, nahuhulog sa ganyang tukso. Yung lahat ay talagang gusto ay, no, kaya nga yung iba umaalis, yung iba nagtatampo, pag pakiramdam nila, hindi sila pinapansin, hindi na-appreciate. No, maraming ganyan sa simbahan. Pero marami din naman pabida. Kaya lahat, dapat paimbabaw yun. Kasi ang gusto ni Jesus ay yung talagang tunay na paglilingkod na nanggagaling sa pananalig o pananampalataya natin. Yan sabi sa unang pagbasa, no, kinuwento dito, yung tungkol kay Abraham. Ang sabi, dahil ba sa gawa ni Abraham? Hindi eh. Kasi lahat ng ginagawa o ginawa ni Abraham, hindi niya talaga gawain. Gawain yon at ipinagawa yon ng Diyos sa kanya. Nagtiwala lang si Abraham. Nanampalataya lang si Abraham. Kaya niya ito ginawa o ginagawa. Ulitin natin ulit, no? Mag-ingat sa mga paimbabaw. Pwede rin natin itong gamitin sa mga nangyayari nga sa paligid natin. Minsan kasi, no, nakita nyo naman na ito nung nakalipas, pero sige pa rin kayo, pili pa rin kayo sa mga, kaya sabi, no, pag-aralan mo ng mabuti para hindi ka mahulog sa maling tao. Kilatisin at kilalanin ng mabuti. Ano ba dati? Ano bang ginagawa dati? Pero hindi pa rin, mapapahamak tayo. Pero ang nakakatiyak, ayaw ng Diyos na mapahamak ni isa sa atin. Kaya nga sabi niya, mas higit kayong mahalaga kaysa maya. Nilikha niya tayo. Kaya lang, ayaw talaga natin kasing gamitin ang ating mga kokote. Mahilig tayong tumingin lang sa panlabas. Pag may itsura, no, kapag maayos ang damit, kapag maayos ang ipinapakita sa panlabas, wala nang suri-suri, wala nang tanong-tanong. So, mapasimbahan man, mapasa barangay o sa lipunan, applicable naman itong sinasabi ni Jesus sa atin. No? Magtrabaho tayo, gumawa tayo, maglingkod tayo ng totoo dahil yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Ama sa langit na may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng pagpapagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, ang kaligtasan at kapayapaan para sa mga bansang nasasangkot sa kaguluhan at gayon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling na may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Amingin mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo, O Diyos. O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
katawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.